Sa bawat tanong, sa bawat hinaing, meron kang maaasahan. May makikinig. Aksyon ngayon! Ito ang puso ng DZMM na handang maging tulay at gabay ng kapamilyang Pilipino. Tutugon ang aksyon. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon! Aksyon ngayon! Kasama ang tatak ng pagseserbisyo, Winnie Cordero. At ang katuwang sa kalusugan at public service, Doc Dennis. Ito ang DZMM Action Ngayon! Action Ngayon! Magandang hapon mga kapamilya! Ito ang ika-20 ng Oktubre, Tita Winnie. Lunes na Lunes! Kumusta ba ang lahat ng tao ngayon? Kumusta ang weekend mo, Tita Winnie? It was a rainy weekend, di ba? Yes. Pero alam mo, akala ko talagang dadapo sa atin ng bagyo ng husto. Pero Oo. kawawa ang Davao, Samar, Catanduanes. No? Yes. Medyo, yun nga, sa National Capital Region, walang masyado. Pero yung mga pinsan ko sa Bicol area, Catanduanes, Yun grabe talaga daw. ang tinamaan ni Ramil. Di ba? Grabe daw. Last time din naman, si Opong doon din naman. Yun nga di ba? Pero, ganyan talaga. Naku, tayo naman sige-sige lang, Yes. Doc Dennis. Di ba? Sabi nila, huwag na natin gamitin yung word na ang Pinoy ay resilient. Hindi, wala naman ako sinabi. Sige lang. Muntik ko na sinabi kasi kaya binawi ko bigla. Pero yun lang nga, parang... Kaya nating lahat yan Yes. dahil walang ibinibigay ang Panginoon sa atin na hindi natin makakayanan. Kaya tandaan ninyo, sa bawat pagsubok ng buhay, kakampi natin ng Panginoon. Kaya magdasal tayo lagi-lagi. At naku, meron lang tayong babatiin. Yes, go ahead, Ang Tita Winnie. pinakabagong doktora ng pamilya Gila. Yes! Si Doktora Daniela Luis Ramos Gilab. Siya po ay nakapasa sa Doctor of Optometry Board Exam. Yes. Kamakailan lang. Ang mensahe po ng pagbati, of course, ang buong DZMM dahil nakita po namin ito lumaki. Kaloka. Nang ligit-ligit lang nito ng bata dito pag binibit-bit dito si Benji. Benji. Siyempre, proud na proud and blessed talaga. We are so blessed and proud of you, anak. We love you so much from Papa Benji, Mama Aji, and your brother Migs. Maraming salamat. Naku, God bless you, Doktora. Naku, Di ba? gulat ako talaga. Sabi ko kay Benji, may doktora ka na. Di ba? Oh, wow. And also, congratulations sa lahat na pumasa sa Physician's Licensure Examination. Oo nga. Alam ko yun na kung gaanong kahirap yun. That was one of the toughest exam na dapat kong ipasa. Bakit marami ba kayong 2 weekends po yan Tita Winnie. Hindi, Sabado ibig at ko sabihin, Linggo. sa mga board ninyo, marami bang mga klase-klase ng board? Ay, ito po yung pinakauna para magkaroon, para makamit mo ang MD sa pangalan. Ah, okay. Then, after nito, tsaka ka maghahanap ng specialty, panibagong exam. Pero ito ay, sabihin natin, cumulative activity ng ating kolehiyo. Ah, okay. Para makamit Ano mo ibig yun. sabihin nun? Yung Doctor of Medicine. Oo, yung cumulative, Years of effort mo Oo. sa academy. So, mula nung umpisa, yung unang first year mo pa lang, Yes. For may pre-med pa, pre-med, diba? no? Tapos, Tapos ibabagsak sa isang exam? Ay, hindi. Kasi ang pre-med minsan walang board exam. Oo. Depende. Hindi, yung dun sa... Ay, opo. Kasama yung mga Yes. pinag-aralan Ay, hindi mo. na. Ay, Medicine hindi na. lamang po. Ah, PLE, okay. Physician's Licensure Exam. Ay, yan lang po ang pinaka-grabe. Grabe. Sabihin natin, kasi para magkaroon ka ng lisensya. Yan ang numero mo. And then, after that, pipili ka na. Ano ang residency mo na gusto Gano'ng mo. katagal naman na yon? Ay, depende kung anong specialty na papasukan mo. Kagaya ako, internal medicine ho, kailangan 3 taon ng residency Tapos meron training. ka pa isa, di ba yung Nag-subspecialty ako. Ay, yun sa PT Zoology, pre-med po yun. So, 4 years pre-med, Tita Winnie. 4 years medicine. Then, magka-clerkship ka. So, yung mag-ano ka sa clinic, no? Mag-internship ka. Board exam on your
10th year of pag-aaral. Then, pag nakuha mo na ang lisensya mo, pipili ka na ng specialty na papasukan mo. Depende, 3 taon hanggang 7 taon kung anong gusto mong My gusto. goodness! Doktor ba talaga ang gusto mo noong araw? Hindi. Ay! Pero, Ano talaga gusto mo? Music. kunin? Ay, music! major in piano. Ay! Pero, ang ipinaliwanag man ng papa ko, sabi niya, pwede mong balikan ang passion mo sa music anytime. But my father used to be, is with the Jesuit community. Siya is ex-seminarista. So, wala. Man for others ang kanyang tema, Tita Winnie. Kaya, doktor. Ayan, para sabihin Pero natin. totoo naman. Yes. Totoo naman ang sinabi ni Papa. Pero tama ka, to have faith. I followed my father, I followed my parents, and then later on, everything will just fall into place. Into place. That's right. And you will learn to love it. Hindi ko naman inayawan. That's Hindi right. ko sinasabing ayaw ko, but And it will never be too late to Yes. tawag dito, fulfill your other passions. Katulad nga Totoo nung tawag dito nung sister-in-law ko, she wanted to be a nurse during her time. Nung makalumang panahon, 'di ba? Ayaw ng pangamagulang na maging nurse. Anong gagawin mo diyan? Magpapakaalipin ka sa ospital, ganon. Yes. Tawag dito, nag-accountancy siya. Tapos, naging accountant siya. Nagpunta ng Amerika, accountant pa rin. Yes. Pero at 50, Yes. alam mo, nag-take siya ng parang certification to be a caregiver. Pumasa. At on the side, meron siyang Yes. caregiving task, nurse task, alam mo yun. So, it's never too late. I will always believe that everything has been destined Oh, yeah. before we have been born. Lahat yan ayos na ayos na. It is written. Yes. It shall be done. Yes. Ayan. Ay, teka muna, ano nang gagawin natin? Ang gagawin natin, ibibigay mo yung oras, Tita Win, ang oras natin. 2:12. 2:12. Sa oras na 2:12, tayo ay magbibigay daan sa ilan sa mga ating mga radyo patrol. Issue ng korupsyon sa pamahalaan, isa sa top national concern ng mga Pilipino ayon sa survey. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Maynila, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, good afternoon. Doc Dennis, Tita Winnie, tumaas ang pangamba ng mga Pilipino sa isyu ng korupsyon sa pamahalaan. Ayon iyan sa pinakahuling tugon ng masa survey na isinagawa ng Okta Research. Sa unang pagkakataon, pumasok ang usapin ng korupsyon sa top 5 na pinakamahalagang issue para sa mga Pilipino. Mula 13% noong July ay pumalo ito sa 31% itong September, ang pinakamataas na antas mula ng isagawa ang survey. Natiling nangunguna pa rin ang mataas na presyo ng mga bilihin sa 48%, habang ang usapin ng pagkakaroon ng abot-kayang pagkain ay nasa 31%. Samantala, ang usapin ng trabaho ay bumaba ng 19% mula sa 26% noong July. Ayon sa Okta Research, ang pagtaas ng interes sa isyu ng korupsyon ay maaaring dulot ng lumalakas na panawagan ng mga Pilipino para sa pananagutan at integridad ng mga nasa gobyerno. Ang survey isinagawa mula September 25 hanggang September 30 gamit ang 1,200 respondents sa buong bansa. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon at DZMM. Maraming salamat, Bert Dizon. Samantala sa ibang balita, mula Malacanang, dumistansya sa umano'y pagtanggal sa pensyon ng mga retiradong general na kumukontra sa gobyerno. Ha? May ganun. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Cristiano Sores. Ipauubayan ng Malacanang sa pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang pagresolba sa isyu ng umano'y pension cut o pagtatanggal sa pensyon ng mga retiradong sundalo at general na nagpapahayag kontra sa gobyerno. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na wala pang tugon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lumutang na issue. Pero dahil may kinalaman niya sa AFP ang usapin, mas mabuting ang hukbong sandahan na lang mismo ang magresolba at mag-aral kung may kailangan pag-aralan sa issue. Malamig naman ang tugon ng palasyo kung may pananagutan pa rin sa pamahalaan ng mga retired military personnel na kumukontra sa administrasyon dahil sa patuloy pa rin nilang pagtanggap ng pensyon. Ayon kay Yussi Castro, mananagot lang naman sa batas ang mga retiradong sundalo kung may ginawa silang krimen at korte na ang magiging bahala sa paghatol sa kanila.
nauna ng pinabulaanan ng AFP